Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. May mga klase talaga ng relasyon na tipong komplikado, lalo na kung ito ay bawal na relasyon. Subalit sino ang mag-aakala nang dahil sa isang tinatagong relasyon, mauuwi lahat sa isang krimen? Yan ang kwento ng isang babae sa ating storya ngayon. Ang pagkatuklas. May 1, 2021, isang taong tumatawid sa isang tulay ang nakapansin na may kakaibang lumulutang sa ilog. Nireport niya sa mga pulis ang kanyang nakita at makalipas ang ilang oras, isang labi ng babae ang kanilang natagpuan. Ang babaeng biktima ay kinilalang si Keisha Madlane Rodriguez Ortiz o Kay, 27 years old. Ngunit bakit kaya sinapit ni Kay ang napakasamang pangyayaring ito? Sino ang may motibo para siya ay mamatay? Si Kay ay ipinanganak ng November 6, 1993 sa bansang Puerto Rico. Ang tatay ni Kay ay si Jose at ang kanyang nanay naman ay si Kayla. May isang kapatid na babae si Kay na si Nico. May anak na si Kay mula sa dati niyang karelasyon at katuwang niya ang kanyang mga magulang sa pag-aalaga sa bata. Bukod sa pagiging magkapatid, mag-best friend ang turingan ni na Kay at Nicole. Lahat ng bagay ay kinukwento nila sa isa't isa. Lumaking matalino si Kay na may hilig sa mga hayop kaya pangarap niyang maging isang veterinaryo. Taong 2011 na naghiwalay ang mga magulang ni Kay. Lumipat si Kayla sa Amerika habang si Jose naman ay nanatili sa Puerto Rico kasama sina Kay at Nicole. Nang si Kay ay nasa high school, nakilala niya ang isang lalaki na si Felix Sanchez, 27 years old. Si Felix ay ipinanganak ng May 19, 1993 sa San Juan, Puerto Rico. Lumaki si Felix sa isang malaking pamilya at bata pa lang ito ay namulat na siya sa iba't ibang mga sports. Isang araw, napaaway si Felix sa isang bata na kanyang kaedad. Nakita ng kanyang tatay na may potensyal siya sa sports na boxing. Pero sinabihan si Felix ng kanyang tatay na kung gusto niyang makipagsuntukan ay gawin niya ito sa tamang paraan gamit ang boxing gloves. Hinikayat si Felix ng kanyang tatay na maglaro ng boxing at sumailalim sa tamang training kaya nagkaroon ng interes si Felix sa boxing. Matapos ang nauna niyang training, napamahal na agad sa nasabing sports si Felix. Sa edad na 16 years old, nanalo si Felix at nag-champion sa Pan American Junior League. Nang sumunod na taon, nag-champion naman si Felix sa Puerto Rico at kalaunan ay naglaro siya sa Olympics at umabot siya sa quarterfinals. Nang nagsimula sa kanyang professional career si Felix bilang boksingero, 29 sa kanyang mga laro sa boxing, 27 sa mga ito ay kanyang naipanalo. Taong 2015, napanalunan ni Felix ang una niyang WBO championship belt. Lahat ng sumubaybay sa kwento ni Felix ay nagsabi na ang lalaki ay gagawa ng sarili niyang pangalan sa kasaysayan ng boxing. Halata naman daw kasi kay Felix ang galing nito sa kabila ng mura niyang edad. Sa paglipas ng panahon, mas naging sikat si Felix sa buong Puerto Rico. Samantala, nagtrabaho naman si Kay sa Center of Veterinary Clinic. Ayon sa mga katrabaho ni Kay, isa siyang mabait, masipag at responsabling tao. Hanggang sa kalaunan, nagkaroon ng relasyon sina Felix at Kay. Pero masasabi na hindi ito ang tipo ng relasyong seryoso. Bukod kasi kay Kay, naging karelasyon din ni Felix noon si Elise Marie Santiago o Marie, 23 years old. Si Marie ay nag-aaral pa noon at isa ring aspiring model. Nalaman ng kapatid ni Kay na si Nicole na may ibang babae si Felix at sinabi niya ito kay Kay. Ngunit hindi hiniwalayan ni Kay si Felix dahil ayon sa kanya, mahal na mahal niya ang lalaki.
Naniniwala si Kay dahil siya naman ang nauna sa buhay ni Felix kaysa kay Marie, siya ang pipiliin sa huli ni Felix. Subalit nabigo at nasaktan lang si Kay. Taong 2016 kasi, nagpakasal sina Felix at Marie. Nang taong ding ito, sumikat si Marie bilang isang modelo at itinayo ang isang eyelash extension business. Taong 2018 naman nang mabuntis si Marie. Pero kahit na magkakaanak na kay Marie, ipinagpatuloy pa din ni Felix at Kay ang kanilang bawal na relasyon. October 2018, ipinanganak ang anak ni Felix at Marie na isa ding babae. Sa mga larawan, akala ng lahat na mabuting asawa at tatay si Felix, pero ang hindi nila alam, nakikipagkita pa din ito sa kanyang kabit. Nang mga panahon na ito, naghihinala na pala si Marie na may kalaguyo ang kanyang asawa. Sa kabilang banda, sinibukan ni Kay na makipaghiwalay kay Felix, pero hindi pumayag ang boksingero at tinakot pa si Kay. Kapag siya ay nagkaroon ng ibang lalaki, may gagawin siya umanong masama kay Kay. Dahil dito, ipinagpatuloy na lang nila ang bawal na relasyon, total mahal din naman talaga ni Kay si Felix. December 2020, nadiskubri ni Marie sa cellphone ni Felix na ang kanyang asawa ay maraming kalaguyo. At isa na nga doon ay si Kay. Nang umuwi si Felix sa bahay, gumawa ng iskandalo si Marie at pinalayas ang kanyang asawa sa kanilang bahay. Nagbanta siya na magfa-file siya ng divorce at hindi na niya papayagan si Felix na makita ang kanilang anak. Hindi nagustuhan ni Felix ang mga sinabi ni Marie dahil ang mga oras na iyon ay marami na siyang problema. Hindi kasi maganda ang kanyang huling laban. Bukod doon ay naglaylo naman sila ni Kay at hindi muna nagkikita ng mga ilang linggo. Pero kahit na ganon, hindi pa din binibitiwan ni Felix si Kay at sinusundan niya ang mga galaw ng babae. Taong 2021, nagsimula muling magkita sina Felix at Kay. April 2021, nagkaroon ng hinala si Kay na siya ay buntis. Bumili pa nga siya ng isang pregnancy kit at nakumpirma nito ang kanyang hinala. Una niya itong sinabi sa kanyang kapatid na si Nicole. Hindi naman alam ng kanyang kapatid kung ano ang ipapayo niya sa kapatid dahil alam niyang masyadong komplikado ang relasyon ni Kay at Felix. Sinabi naman ni Kay na handa siyang maging ina kahit siya lang ang mag-aalaga sa bata kapag lumaki na ito. Makalipas ang ilang araw, sinabi na ni Kay kay Felix na siya ay buntis at umaasa na tatanggapin nito ang kanyang pagbubuntis. Subalit hindi naging masaya si Felix sa ibinalita ni Kay. Naggalit pa ito kay Kay at sinabing huwag ipagpatuloy ang kanyang pagbubuntis. Para kasi kay Felix, kung malalaman ng publiko na siya ay may anak sa labas, masisira ang kanyang karir. At hindi niya ito hahayaang mangyari. Hindi naman pumayag si Kay sa gusto ni Felix kaya mas lalong nainis ang lalaki. Dahil dito, isang masamang plano ang binuo ni Felix para tuluyan nang mawala si Kay bago pa pumutok ang balita tungkol sa pagbubuntis nito. Sinabi niya kay Kay na hindi siya naniniwala na ito ay buntis kaya gusto niya makita ang medical certificate ng personal. Kaya naman niyaya niya si Kay na sila ay magkita. Agad namang pumayag si Kay dahil gusto niyang maayos ang relasyon nila ni Felix. Ilang araw bago ang kanilang pagkikita, nagpunta si Felix sa kaibigan niya na si Luis Antonio Cadiz. Si Luis ay nagtatrabaho sa machine shop at palihim na nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Sanay din si Luis sa mga krimen dahil ilang beses na siyang nakulong dahil sa iba't ibang mga kaso. Kinuwento ni Felix kay Luis ang masamang plano niya kay Kay at sinigurado niya kay Luis na hindi sila makukulong sa kanilang gagawin. Nag-offer din si Felix kay Luis ng malaking pera kapalit ng trabaho. Kaya naman agad na pumayag si Luis. Ang pangyayari. April 29, 2021,
Tinawagan ni Felix si Kay para sabihing magkita sila ng gabing iyon para mapag-usapan nila ang pagbubuntis niya at kung ano ang susunod nilang gagawin. Nang ibinabana ni Felix ang tawag, agad na tinawagan ni Kay si Nicole para ipaalam na sila ay magkikita. Naniniwala at umaasa pa din si Kay na matatanggap ng kanyang boyfriend ang kanyang dinadalang bata. Nabahala naman si Nicole na baka kung ano ang gawin ni Felix sa kanyang kapatid at posibleng pinagbabantaan pa ng lalaki si Kay. Kaya naman tinext ni Nicole ang kanyang nanay para ipaalam ang kanyang pag-aalala tungkol kay Kay. Sa napagpasyahang oras, dumating si Kay sa lugar kung saan sila makikita ni Felix. Si Felix ay nakasakay ng kanyang pick-up na sasakyan at sa likod nito ay nagtatago si Luis. Agad namang pumasok si Kay sa loob ng kotse ni Felix at ipinakita kay Felix ang medical certificate. Inulit ni Felix kay Kay na wag nang ituloy pa ang kanyang pagbubuntis. Subalit naiyak na lang ang babae at sinabi na ipagpapatuloy niya ang kanyang pagbubuntis. Dahil dito nagsimula ang away sa pagitan ni Felix at Kay. Pinipilit kasi ni Kay na itutuloy niya ang kanyang pagbubuntis na lalong ikinagalit ni Felix. Maya-maya pa, sinuntok ni Felix si Kay na nagresulta sa pagkawala ng kanyang malay. Sa tulong ni Luis, tinali ni Felix si Kay sa isang mabigat na bagay at dinala sa likod ng sasakyan. Drive ni Luis ang dalang sasakyan ni Kay at sabay silang umalis ni Felix papunta sa isang tulay dahil wala ng tao dahil nga gabi na. Matapos makasigurado na wala ng tao o sasakyan na dumadaan, inihulog ni Felix at Luis si Kay na noon ay buhay pa. Binaril din ni Felix si Kay nang ito ay nasa tubig na. Pagkatapos ay umuwi na sina Felix at Luis sa kani-kanilang mga bahay na parang walang nangyari. April 30, 2021, ang mga katrabaho ni Kay ay nagsimula ng magtaka bakit hindi pa ito pumapasok. Hindi daw kasi ganoon ang ugali ni Kay. Sinubukan nilang tawagan ang babae subalit ito ay hindi na sumasagot. Nagsimula na silang mag-alala at tinawagan nila ang kapatid ni Kay na si Nicole. Pumunta si Nicole sa bahay ni Kay at matapos ang maraming beses na pagkatok ay walang nagbubukas ng pinto. Pinuksan na lang ni Nicole ang bahay ni Kay gamit ang ekstrang susi. Subalit wala sa loob ang kanyang kapatid. Nagpanik na si Nicole kaya tinawagan niya ang kanyang nanay para ipaalam na si Kay ay nawawala. Sinubukan din tawagan ni Nicole si Felix para tanungin kung kasama niya ba si Kay, pero sumagot lang itong hindi niya kasama ito. Simula daw ng gabi ay nasa bahay lang siya. Nagmamadaling nag-book ng flight ang nanay ni Kay na si Kyla papunta sa Puerto Rico. Tingin ni Kyla at Nicole, pinilit ni Felix si Kay na wag nang ituloy ang kanyang pagbubuntis. Nagsumbong sa mga pulis sina Kyla at Nicole tungkol sa pagkawala ni Kay. Nag-post na din sila sa mga social media para makakuha ng impormasyon kung sino man ang nakakita sa kanya. Habang dumadaan ang mga araw, pumutok na sa social media na si Kay ay ang kabit ng isang sikat na boksingero at dinadala nito ang anak ng boksingero. Sinabi naman ng pamilya ni Kay sa media na malakas ang hinala nila na si Felix ang may dahilan sa pagkawala ni Kay. April 30, 2021, natagpuan na ang kotse ni Kay na inabando na. Nasa loob pa ang mga personal niyang gamit at wala namang senyales na may nangyaring krimen sa loob ng kanyang kotse. Nang mga panahon na ito, malakas pa ang kanilang paniniwala na mahahanap pa ng buhay si Kay. Hanggang sa makalipas ang isang araw, natagpuan na ang labi ni Kay sa ilog. Pinatawag naman ng mga pulis ang kanyang pamilya para kumpirmahin kung saan ang nakita ang labi. Malungkot na kinumpirma ni Nicole na ang labi ay si Kay dahil sa kanyang tattoo. Nang pumutok ang balita,
Maraming nagbigay ng suporta sa pamilya ni Kay at ilan pa sa mga ito ay nagrally para makamtan niya ang hustisya. Nang araw din na iyon ay pinatawag ng mga pulis si Felix para siya ay questionin. Ayon kay Felix, wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Kay. Nang gabi umano ng krimen, nasa bahay lang siya kasama ang kanyang asawa at anak. Agad na pinakawala ng mga pulis si Felix dahil wala silang sapat na ebidensya para siya ay kasuhan tungkol sa pagkamatay ni Kay. Sumunod naman na tinanong ng mga pulis ang asawa ni Felix na si Marie. Sinabi ni Marie na alam niyang may relasyon sina Felix at Kay, subalit wala siyang alam na buntis ang babae. Dagdag pa ni Marie, wala sa bahay si Felix ng gabi ng krimen. Sa investigasyon, nakuha ng mga pulis ang kuha ng mga CCTV sa mga kalye bago makarating ng tulay. Pero hindi naman ito ipinakita pa sa publiko. Sa CCTV, nakita nila ang pick-up na kotse ni Felix at ang kotse ni Kay na papunta sa tulay. Kinuha ng mga pulis ang kotse ni Felix para sumailalim ito sa pagsusuri. At sa loob ng kotse, nakakuha sila ng hibla ng mga buhok. Sa test, lumalabas na ang buhok ay pagmamay-ari ni Kay. May 2, 2021, sumuko sa mga pulis ang kasabwat ni Felix na si Luis. Ayon kay Luis, aamin siya sa lahat na nangyari kapalit ng mababang hatol sa kanya. Sa kanyang interogasyon, inamin ni Luis na inalok siya ni Felix ng malaking pera kapalit ng kanyang tulong para patayin si Kay. Kinuwento din ni Luis kung paano nila itinapon si Kay at sigurado daw siyang buhay pa ang babae ng mga oras na iyon. Pagkatapos daw noon ay biniril pa ni Felix si Kay para siguradong mamamatay ito. Agad na inaresto ng mga pulis si Felix. Hindi naman siya nakipag-operate pa sa mga ito. Muli, sinabi lang niya na wala siyang kinalaman si krimen at hindi sumasagot pa sa kahit anong tanong sa kanya ng mga pulis. Nakuha sa bahay ni Felix ang isang baril na nakapangalan sa kanya na posibleng ginamit niya sa pagpatay kay Kay. Nang i-check naman ang cellphone ni na Felix, Luis at Kay, nakumpirma na nasa iisang lugar lang sila ng gabi ng krimen. Si Felix at Luis ay kinasuhan ng carnapping, kidnapping, premeditated murder at murder of an unborn child. Sila ay pansamantalang ikinulong habang naghihintay ng trial. May 8, 2021, inihatid na sa huling hantungan si Kay. Marami naman ang nagprotesta tungkol sa kaso niya at sumisigaw sila ng hustisya. Ang trial ng kaso. May 12, 2022, nagsimula ang trial ni na Felix at Luis. Si Luis ay umamin ng guilty sa lahat ng kaso laban sa kanya. Idinitalye rin niya kung paano pinlano ni Felix ang lahat. Gusto daw kasi ni Felix na mawala na si Kay dahil ayaw nitong pumayag sa gusto ni Felix na huwag ituloy ang kanyang pagbubuntis. Inamin din ni Luis na pumayag lang siya sa trabaho kapalit ng malaking pera. Sa kabilang banda, nag-plead ng not guilty sa lahat ng kaso si Felix. Bukod doon, hindi na siya muling nagsalita o nagbigay ng pahayag tungkol sa kaso. Dinala naman ng prosecution sa korte ang mga witnesses na nakakita kay Felix at Luis na ilang beses nagpunta sa ilog matapos ang krimen na tila may hinahanap. May ebidensya din silang hawak na tinext talaga ni Felix si Kay para papuntahin sa isang lugar at tila inutupan nito ang babae para lang makipagkita. At ang pinakamatibay ng ebidensya laban kay Felix ay ang pag-amin ni Luis laban sa kanya. Malungkot naman ang pamilya ni Kay habang idinidetalye ni Luis kung paano nila pinatay ang walang kalaban-laban na si Kay. Kumalat naman ang balita na nag-file na ng divorce si Marie at tuluyan nang nakipaghiwalay kay Felix. Sa isang interview naman, inamin ni Marie na matapos makasuhan ni Felix, nakatanggap siya ng mga banta sa kanyang buhay. Tingin kasi ng publiko, siya ang nag-utos kay Felix na ipapatay si Kay.
July 2023, napatunayang sina Felix at Luis na guilty sa pagpatay kay Kay at sa iba pang mga kaso laban sa kanila. Kaya naman, ng November 2023, hinatulan ng korte si Felix ng habang buhay na pagkakakulong. Si Luis naman ay hinatulan ng 30 years sa pagkakakulong para sa partisipasyon niya sa krimen. Masaya sina Nicole sa naging hatol sa mga taong pumatay sa kanyang kapatid. Nagpasalamat sila sa lahat ng tumulong sa kanilang pamilya para mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanyang kapatid. Kung kayo ang nasa posisyon ni Felix, paano nyo masusolusyonan ang tungkol kay Kay? At kung kayo si Kay, ano ang inyong gagawin? Posible kayang may kinalaman ang asawa ni Felix na si Marie sa pagpatay kay Kay? Kung bibigyan kayo ng pagkakataon na bigyan ng title ang ating storya ngayon, ano ang inyong ilalagay? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!